What's up, boys and girls? It's your boy, Randy Boy. And boys and girls, I'm together with the most popular person here in Rocky Mountain. The two lovely couples, Liz and Daryl. Say hi. Hello! Yeah. Hi! Please support Randy Boy Vlog, guys. It's so amazing channel. Support Randy Boy! Yep! Shout out! Yeah, shout out. And ayan. And I'm finally, I met them. And very lovely couple and very kind and nice. Alright? Please support Randy Boy Vlogs, and it's about Canada life and adventures. And Liz and Daryl Foodie, Thank their you so much. Facebook. And do you still have YouTube? Yes. Alright, they still have YouTube and Facebook channel. Again, it's your boy, Randy Boy. Ayun o, ano yan? Shabu-shabu at wala pang laman ang tawag dyan? Samgyeopsal! You betcha! Hindi na kami kukuha ng side kasi meron naman shabu-shabu. Tama. Oy, pag kumulo yan, pwede nang higupin yan. Ay, ano yan? Kung walang shabu-shabu, namin sa iyo. Ang sarap plus, paragus pa, may mushroom, ganon. Kaya may shabu-shabu naman. Tama lang yan. Sarap. Sarap sa... Sana yun naman yung ano kung kaninang... Mama, hindi na naman ako sa vlog Randy. Ito isa may horn. Ayun yung boy. Boy yan. Ang taba oh. Ang taba nung deer. Hindi, lalaki yan. Sino ano? Isa. Uwi na kami, boys and girls. Ayan oh. Thank you ka muna. Mag-thank you ka muna sa kanila lahat. Thank you sa dinner, shabu-shabu, tsaka sa ba yun? Samgyeopsal. Salamat. Dito na kami. Dinakdakan. No? Talagang babalik pa yata. Ay. Ay, ito. Kasing laki nung kotse. Oh, di ba? Sino magsasabing maliit lang ang deer? Nakita nyo, dumaan. Paano pag may baby deer? Diba? Oh, nanliit yung basurahan. Oh. Diba? Araw, what's up boys and girls? It's your boy, Randy Boy. Ang lamig-lamig kanina umaga, boys and girls. 1 degrees na, no? Or 1 degree kanina. At papunta kami ngayon sa registry kasi kukwento ko sa inyo, no? Kung ba't kami papunta ng registry ng Alberta. At syempre, ang aking driver na muntik ng mahuli. Ay, hindi naman. Nakakatakot lang. At syempre, bago muna kami pumunta ng registry ay magkakapit muna daw kami. Parang gusto ko soup, no? Masarap ang soup. Hindi pa ako nagbe-breakfast eh. Ayun, boys and girls, breakfast is served. Okay, ako naman ay rice. Alam mo, nagulat ako nung unang-una kong Tim Hortons dito, mga 2 years ago. Hindi ko alam na nagsuserve sila ng rice, boys and girls. And ever since nung nalaman ko may rice sila, once in a while pupunta ako rito sa Tips para umorder nito. Iba-iba yung flavor nila. Alam ko 4, hindi ako nag-aamali, sorry. 4, iba-ibang flavor. Kagandahan dito. Dito nga habang mo-order kanina habang mo-order kami. Dito yan sa may malapit sa kanan. Friday. Yung Tim Hortons dito, boys and girls. Siyempre, yung mga kababae natin dito ay napakabait. At in fairness, dalawa yung Tim Hortons dito. Pero alam ko siguro isa lang may-ari nito. Welcoming lang yung tao dito. Sobrang welcoming. Thank you, Boss Jake. Big box of donut. Big box of donut. Para daw kay Naomi. Ayan.
syempre. Hindi namin kasi kasama si Neo. Sa school. Sa school. Pero may mababao na si Neo. Ayan. At habang nagpapasalamat ako kay Jay, babarado na namin ito. Kain tayo. At saka itong Tim Hortons na ito. Parang 5 minutes, or wala 5 minutes, 2 minutes away lang mula sa bahay. Kaya mas madalas kami rito. Mas malapit siya. At yun nga, masarap ang kape rito. Parang pare-parehas sila. Para. Thank you. Ayan sila. Busy sila lagi dito, boss. Yung gusto yung umaga. As in, nag-aagol na. Ang dami nilang staff. Ngayon yung Starbucks. Ay, Starbucks. Ngayon yung Tim Hortons dito. Salt lagi dito sa Tim Hortons. So, kaya kami pupunta na registry ko singles. At ito, registro. Papakita ko sa inyo Hindi, may isa kasing kasamahan na nahuli. Dahil, na-pull over siya, hindi ko alam kung ba't siya na-pull over. Anyway, chinek yung registro, yung insurance, at saka yung lisensya niya. Failure to provide insurance Hindi, and ano. So, naibigay naman niya yung lisensya niya, pero ang kinaso sa kanya is failure to provide the insurance and yung registration, which is kailangan talaga dito yung boss and girls. Eh ngayon, ito na, nung nahuli siya, hindi ko alam kung ba't naman siya na pull over, hindi ko alam yung behind the story, pero nung nahuli siya, hiningan siya ng registro at insurance, no? Wala siya mapakita, wala siya maprovide. So natikitan siya ng $810, boys and girls. 810 Canadian dollars. Kulang-kulang 40,000 yun sa Pilipinas. Pinatiket lang niya. Mayaman yun eh. Yung tao na yun eh. Anyway, ako naman, checkin ko nga yung registro ko. Checkin ko nga. Alam ko expiration November pa eh. Pero titignan ko. Eto na. Tinignan ko, boys and girls. Teka lang. Ay, hindi pala to, sorry. Hindi pala to, insurance pala to. Updated po yung aking pink slip. Ito pala yung registration. Ayan, naka-highlight pa. May 2025 boys and girls. Walang niya. Nagdadrive ako ever since nung May pa. Gamit-gamit yung Outlander natin. Hindi ko chinecheck. Pero yung pink slip, no? Ano kasi ito yung luma? Na-updated to. Kasi hindi pwedeng behind lagi ito eh. Kasi ito, tatawag si insurance company pagka hindi ka na pag ma-expire na siya. Pero itong registration ko, kung hindi ko pa narinig yung storya nung nahuli, nakakilala ko na mayaman, nagbigay ng 800, hindi ko i-check. So ngayon, papunta ako ngayon ng registration. Sana walang penalty dito, no? So, paparehistro ko. Kaya kayo, boys and girls, ngayon habang pinanonood nyo, always check yung mga rehistro nyo, yung insurance nyo. Kasi sa sobrang busy natin, totoo lang po, minsan na overlook na natin yung ating mga katulad dito, simple details. Eh pag nahuli ka, pag na-pull over ka, tapos pinakita mo, lakas pa ng loob. I have my registration and my insurance. Please check. Pagtingin, oh, sorry sir. $810 ticket. Always din dapat dala sa'yo. Ay, oo, ito pala. Laging dapat nasa sasakyan ito. Hindi pwedeng nasa cellphone lang. Yun ang pagkakadinig ko, pagkakaalam ko. Bawal po ipakita yung sa cellphone copy. Yung insurance pwede, cellphone copy. Pero yung rehistro, hindi po pwede na cellphone copy or picture lang. Kailangan talagang para once papel. na hanapin, may maipapakita agad. Hindi kasi yung nangyari doon nga sa kakilala namin. Meron sila talaga. Meron talaga. Yun nga lang. Wala sa kanila. Kaya failure to Provide. provide. 100% or something. Kaya tara na. Tara tayo. I-register. Register na. Nag-iisa lang tong registry dito sa Rocky Mountain House. Sa bagay, per town yata is isa lang talaga ang registration. Hindi ko alam, no? Hindi ko rin alam kung magkano yung
rehistro ngayon. Kaya tara, samahan nyo ako. Para-parehas natin alamin kung magkano. Do you have a line? Okay. Tapos na. $66 boys and girls ang aming binayaran. And until May lang yun, next year. Paalala mo siya, May. Birthday ko. Hanggang May lang siya. Tinanong ako kung kailan daw yung stock ko. So sabi ko 1 year lang. Since na-expire siya ng last May, so na-renew lang hanggang May lang din. And ang binayaran ko ay $66. Tapos may expire na kasi yung aming Alberta Health Card. Kaya ngayon, sinabay ko na rin. I-fill upan lang namin to, sasagutan. Tapos mamayang hapon, babalik kami rito pag nasagutan na namin. Together with our permits. So yan. Boys and girls, check-in nyo na ngayon habang pinanonood nyo to. Yung mga rehistro nyo kung kailan na. Okay, bye! Bumalik na kami dito, nasagutan na ni Ona Girl sa bahay na kasi maraming pinilapan, ano? Tulad nung mga ano-ano mga information nilagay mo dun. Marami. At mga the usual like birthday, yung sa work permit details mo, yung mga details ng mga bata sa permit. Okay, eto. Mukhang maraming tao pa rin. Meron siya nung pang motor, rider's guide. I was looking for the rider's guide. Do you have any of this one copy? Oh, yeah, we do. Alright. We do charge $15.75 for the book itself, but you can find it online as well. For free? Online? There you go. Tapos na. Yan muna siya. Tapos na, boys and girls. Wala palang bayad yun. Kailangan lang nila ng information. Tapos binasa. Dinouble check. Pinasa lang. Tapos hindi, binasa rin nila. Tinignan yung dinouble check din. At sinerox nila yung copy ng permit at copy ng aking Alberta ID. So yan. Tapos na i-fax daw nila yon sa government and then ipadadala through mail sa amin. Snail mail yon. Kaya balik tayo. Nandito na tayo. Ikot tayo. Saan tayo punta? Okay, boys and girls. Sabi ni Ona Girl, nagpapabili daw sino? Mga bata. Ng? Clover chips. Clover chips. Makakita lang tayo ng Clover chips dito sa Filipino store. Sana bukas, no? Tara, masukin natin yung Filipino store. Ito din yung Main Street. Ayan, kung mapapansin nyo. Ayan, ikot mo. Ayan. Ito yung Main Street. Ayan yung Dollar Store. Ayan. Speaking of Dollar Store, magkakaroon na ng Dollarama dito sa Rocky Mountain House. First time. Talaga? Oo, magkakaroon na ng Dollarama. Kailan? Ewan ko, nag-post sila online na hiring sila. Wow. Oh, Rocky Mountain House. JNC Express. Filipino store. Tingnan natin kung bukas. Tara. Ayan, dito tayo. Kay Ate Jo. Hi, Ate Jo. Hello! Mamaya, balikan natin si Ate Jo. Ayan. Mag-ipon muna tayo ng marami. Okay lang yun. Alam naman nila na sa grocery ay nauubos at nare-replenish din. Ayan. So may mga kape rito, noodles, mga pang-Pilipino, lala. Ayan, ligo, syempre. Kaya nga Filipino store, di ba? Pang-Pilipinas talaga yung tinda. Ayan, Oishi. Yun, may sotanghon, bihon, situ. Ayan. Ano pa ba nandito sa likod? Ayan, mamasitas. Silver Swan. Dato Puti. UFC. Wow, sponsored ah. Ayan, dito ka makakita ng mga pang-kanton. At syempre, yung mga pang-rekado natin. Mga mix. Ito, wala kang makikita sa iba nito, boys and girls.
yung mga ganito kaliliit, wala kang makikita sa ibang mga malalaking groceries dito. Kasi usually, yung mga tomato sauce nila, ganitong size, pero hindi ganito tataka. Ganito yung size. Eh, alam mo naman tayo lagi, di ba? Gusto natin yung mga maliliit. Yung para pagka isang lutuan, gamit, tapos tapo na natin. So, yan. Mga ganito kaliliit meron sila rito. Yan o. Magic sarap. May mga ano rin siya, frozen din dito. Ayan. Ano laman ito tayo? Ayan o, di ba? Oh, may ice. Dito sa kabila. Tingnan natin. 3 tong malalaking freezer ni Ate Jo. Oh, yan o. Oh. Oh. At magsha-shopping pa daw si Ate Jo. Oh. Pero ganun talaga sa mga tindahan. Uy, meron kang hotdog na pula. Hotdog na pula. Ayan, may mga fish balls, longganisa. Dito naman. Ayan, mga binimbi. Ito mga frozen leaves. Ayan, saluyot, dahon ng sili. Ayan, meron sila dyan. Mga ube. At kung ano-ano pa. Ayan, dito yan, no? Oh. Puro frozen. Squash. Ano pa dyan, te? Oh, may dugo pa, oh. Sa mga magdidinuguan. Diba? Kalabasa sa mga nagugulay-gulay. Tama. Ayan. At ang ating beautiful owner, si Ate Jo. Hi! Itatago ko muna. Tago mo muna at kakausapin kita. Saglit lang naman. Kasi bukas may ulam kami. Ay, talaga? Yan, Sige. Tuesday until Friday. Alright. Okay, Ate Jo, ito lang po. At nagpapasundo yung aking lalaki. Oh, ayan. Masarap ba tong hotdog mo? Masarap to. Na- Pilipino to. Filipino? Actually, Magkano ba yung isang ganyan? Tingnan natin ha. Kung magkano. Ito is, the jumbo one is $14.99. $14.99? Yes. Wow. Okay. This one. You know. Ate Jo, gano'n na katagal tong ano mo? Yung Filipino tindahan store. ko, Oh. Yung tindahan ko, it's 15 years na. Wow, 15 years. Yeah. Ang galing naman. Yeah. Tapos sa every Tuesday, di ba, may luto kang ulam dito hanggang... Ang ulam natin is from Tuesday to Friday. Yan. Yan ang ating ulam. Lutong ulam dito makikita yan. At Kung ang bukas may 11 to 7 or 11 to 6. 11 to 6. Yan. Every day. Yeah, kung nagugutom kayo, punta lang po kayo dito. Ayan. Meron na rin po tayong rice. May combo na rin po tayo. Oh, may combo na. Yeah, may combo na tayo. One ulam. At si Ate Jo ay isa sa mga nag-participate doon sa Main Street, yung tindahan na very successful at pinipilahan. Congratulations. Ayan, magkano po? At si Ona Girl ang mabayad dyan. Total? 61. Ayan. How would you like to pay? Salamat, ate. Alright, okay na? Good. Okay, bye-bye. Bye. Bye-bye. Isang bag, $61. Laglag na naman ang $61 ni Ona. Uy, nag-message nga pala boys and girls si Ross. Mahal. Napapasundo, bakit? Susuka, nahihilo yan. Buntis. Susuka daw. Sunduin muna natin si Ross. Yan na si Ross. Ako nang hihina nga. Uy, umuubo. Uy, naku, dumura. Ang masama pa iramdam mo. Ano? Nangyari? Ha? Seatbelt. Milagnat ka ba? Bumalik na. Baka nabinat ka. Hindi ka kasi uminom ng gamot eh.
si Naomi mag-isa sa bus. Pero kaya naman ni Naomi, nangyari na naman ng ilang beses yun na mag-isa lang si Naomi sa bus. Nakakauwi naman. Napakapayapa mga singers, ang sarap. Sarap sana mag-call in sick ngayon. Kompleto ang pamilya. So alam, kailangan natin magtrabaho. Siyempre, maraming bayarin dito. Hindi pwede yung basta-basta na lang na pag tinamad ka, absent ka. So, sayang, pero minsan naman kaya sinusulit namin pagka nagkasabay-sabay talaga kami ng day off. Sa ngayon lang, nagkataon, may pasok ako. Pero, at least nagkita kami kahit half day lang, naagala kami. At marami kami nagawa ngayong half day na to. Ayan, again, maraming salamat sa panonood, boys and girls. At don't forget to like, share, and subscribe sa Randy Boy channel natin. And please naman, paki-share and pakisabi sa mga kakilala natin na kakilala nyo po na mag-subscribe sa Randy Boy channel natin. Ingat kayo lagi, boys and girls. Bye! God bless!